Ito si King Kong, ang jungler ng Fnatic Onyx PH. Ginamit niya si Fanny sa MPL Philippines Season 14 laban sa Falcons AP Bren. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung anong item at emblem ang gamit niya kay Fanny ngayong Season 34 para sa kanyang full build. First item, Top Boots, Blade of Heptasis, Malefic Roar, Hunter Strike, Blade of Despair, and Immortality. Para naman sa kanyang emblem, gumagamit si King Kong ng Assassin na may Sweep, Season Hunter, and Lethal Ignition. Narito ang highlights kung paano niya gamitin si Fanny sa MPL Philippines Season 14 regular season. Head ng lineup, probably also because dun yung presence nga ng Hylos ngayon pa lang ay nakikita na natin. Oh! Pero ramdam mo na ba Wow! kung gaano agresibo ngayon ang Fnatic Onyx? Mukhang si Pew pa nga ang mauunang mahanap dito ni King Kong. Hindi naman necessarily Avatar of Guardian, pwede lang talagang bumarap siya at magpakakunat. Pero mukhang Avatar of Guardian ang magiging panimula nila. Frigid Glacier na ilatag na rin. Si Flap lang naman ang nahuli, pero grabe naman yung damage mula kay King Kong. Taking down Flap TZ. Ilalaban na Babalik dito pa ng Falcons AP Bren. Pero makaka-double kill doon sa likod si King Kong. Kasipa! At dito naman ay masisipa si Cal TZ, giving him a triple. Tatlo ang tutumba para sa Falcons AP Bren. Sa pagpasok doon ni King Kong, talaga naman nagbabadya na naman ang King of the Jungle with his triple kill. Ipon-ipon naman na yung damage, kaya susugod na ang Falcons AP Bren. Avatar of Guardian inilatag na nga rin dito. Pero si Super Friends pa nga yata yung una nilang mahahanap, and yung Netherrealm. Napakaganda nung timing mula dito kay Kapitan Few. Kaya dalawang mababawian nila mula sa side ng Fnatic Onyx. Ito yung inaantay talaga natin na layering and of course the sustainability para sa Falcons AP Bren. Pag nagsama-sama nga lang sila, yun yung kalakasan. Pero pag may naligaw na isa, yun naman yung gusto ni King Kong. Punon, Brigida. Pero panoorin natin sabay-sabay sa Infinix Instant Replay yung nangyari doon. Imbis sa pagano'n, bumalik si King Kong eh. Ang sakit. But at the same time, kasi hindi makakita ng magandang tugtugin. Pwestuhan sila, Few at si Super Marco. Sasabihin ko pa nga lang, kahit sabihin Manila ito ay medyo alanganin, pero yung Glorious Path Ay, ay ang naroon sakit! na! At napakasakit lang din doon, kamuntikan pang mapatumba si Kyle TZ bago pa man mangyari ang kung ano mang labang posible nating makita. At nandoon na rin naman yung Netherrealm na nailatag, kaya naman maliligtas yung iba. Pero sabi rito ni Kurt, ilalaban pa yata. Frigid Glacier nandoon na rin. Revitalize, ikinubit na ni Flap TZ, so yung kunat ay dama mo pa rin. Kaso yung pagpasok ni Kelna with the blazing duet! Samahan mo pa ng Avatar of Guardian doon sa likod. Kyle TZ, si Super Friends na lang ang tatargetin. Pero protektado talaga no iba pa niya mga kasama. Nakabili pa ng Immortality at yung ibang mga miyembro ng Fnatic Onyx. Base na pala ang kanilang puntirya! Fnatic Onyx Philippines securing game na number 1! At tapos sa confidence pick pa to kay King Kong, no? First pick Fanny ang ating natunghayan at pinakita kung bakit nga ba first pick yun. Respect the king of the jungles, Fanny, because who deserves MVP but him? What a performance coming from King Kong. Grabe yung Fanny na ang sikip-sikip ng mapa pero for some weird reason, lagi siyang nakakahanap ng way in. Hindi ko alam kung paano nagagawa yun. But it's, I think, because of the abundance of crowd controls na meron ang kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. Kindly elaborate on that. Kumbaga parang dahil nga ang daming crowd control na meron ng Fnatic Onyx Philippines, naging kahit pa sabihin natin masikip yung mapa, ay naging mas madali para kay King Kong na humanap ng mga target na hindi masyadong gumagalaw. And I just wanna